Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong mga kareaksyon ha. Mga kareaksyon, dito sa video na ito mga kareaksyon, parang nakakaramdam po si Senador Marcoleta na ang gagawin ni Jaime Marcos ay upang protektahan lamang si Bongbong Marcos. Ito pakinggan po natin mga kareaksyon ha. Pakinggan natin itong video na ito. Yung act na yan, okay lang. Kung sinong mabe-benefit nung batas na yun? Mawalang galang na kanino. Wala nang jurisdiction ng ICC. Kasi yung act na yan, okay lang. Kung meron pang susunod sa loob ng 100 taon, meron pang uhuliin, yun ang makikinabang dito sa batas na. Binatikos ni Senador Rodante Marcoleta ang panukalang batas na President Rodrigo Duterte Act na inihain ni Senador Jaime Marcos. Ito panukalang batas eh. Ni Senador Jaime Marcos. Oho. Ito ay Senate Bill number 557. Ayan, ano bang laman dyan? Ito po ay panukala na gawing krimen ang isang, kung tawagan ay extraordinary rendition. Yun. Kasi mga kareaksyon, ang gagawin po ni Jaime Marcos, Jaime Marcos, mga kareaksyon ha, naalata po ba ninyo na naimik si Jaime Marcos patungkol dun sa investigasyon, patungkol sa pagpapadala ng Pangulong Duterte dun sa Dahig, patungkol kay Remula, yung dalawang Remula, kay Marbil, kay Torre, sa marami pang ibang sangkot doon sa kidnapping na ginawa nila sa Pangulong Duterte. Di ba mga kareaksyon na naimik siya ngayon? At ngayon, ang bill na ito, para yata, siyempre, malay natin, siguro nag-iisip si Jaime Marcos, baka ang kapatid ko naman pagdating ng araw, siya ang ipapadala doon sa Dahig. Di ba? O ipapadala sa ibang bansa para litisin. Di ba kasi maraming kaso sa iba-ibang bansa siguro sila. Kaya mga kareaksyon siguro, ang gagawin niyang PRRD bill na yan ay protection para kay Bongbong Marcos. Oy, manggagamit, Jaime Marcos, manahimik ka na dyan. Tama na, wala na. No more Marcoses, never again. Si Bibi Sara baka gawin niyang Vice President yan, nako. Pag ginawa niyang Vice President yan, nako po mga karyaso, wag naman. Wag naman kasi pag ginawa mong Vice President yan, Bibi Sara, at gumawa sila ng katarantaduhan, bigla ka naglaho, bigla ka natsugi, Marcos na naman ang ating presidente. Mga karyaso, papayag po ba kayo na si Jaime Marcos ay tumakbong vice-presidente? Nako, basang-basa na po natin eh. Marunong po siyang magano. Siya po talaga yung reyna ng budol. Siya yung reyna ng budol mga karyason. Kaya tayo dito sa Reaction TVPH mga karyason, pipilitin natin na manawagan kay VP Sara Duterte na huwag mong gagawing vice-president yang si Jaime manggagamit. Nako, yan ang pinakamasaklap. Sa masaklap pa sa pagpili mo kay Bongbong Marcos bilang presidente mo, yan ay pinakamasaklap sa masaklap. Kapag ginawa mong vice president si manggagamit na, Jaime Marcos na yan. Ngayon, tahimik ka na, dinala mo doon sa ombudsman yung investigasyon mo. Walang closure. Walang ganoon dahil nanalo ka sa pagkasenador. Nanalo ka. Ngayon, iwas ka na pag pinag-usapan ng Pangulong Duterte at gumawa ka pa ng bill. Ginamit mo pa ang pangalan ng Pangulong Duterte. Naku, wag naman ganyan, Jaime Mangga. Wag ganyan, mga kareaksyon ha. Sa lahat po ng mga Jaimenatics dito, wag kayong maniwala dyan kay Jaime Mangga. Manggagamit dyan, walang niya. Ito po mga kareaksyon na malaya po kayo mag-react sa comment section. Ito na mga kareaksyon. Benefit nung batas na yun. Mawalang galang na kanino. Wala nang jurisdiction ng ICC. Kasi yung act na yan, okay lang. Kung meron pang susunod sa loob ng 100 taon, meron pang uhuliin, yun ang makikinabang dito sa batas na. Binatikos ni Senador Rodante Marcoleta ang panukalang batas na President Rodrigo Duterte Act na inihain ni Senador Jaime Marcos. Ito panukalang batas eh. Ni Senador Jaime Marcos. Oho. Ito ay Senate Bill number 557. Ayan, ano bang laman dyan? Ito po ay panukala na gawing krimen ang isang, kung tawagan ay extraordinary rendition, na ang isang Pilipino ay itatransfer o dadalhin sa isang bansa, Okay. isang foreign country na walang consent o pahintulot ng alinmang hukuman sa Pilipinas. Parang yung nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nila sa Dahig kahit wala namang pahintulot o hindi naman ipinagpaalam sa hukuman ng Pilipinas. Okay. Gagawin itong isang krimen. Pagka ginawa at ikaw ay napatunayan nagkasala,
maaari kang makulong ng mula 6 hanggang 20 taon. Wala pa ba tayong batas tungkol dyan? Wala pa kasi nga nadala si Ganun ba? first time Oo. Wala ba ng batas? Saan na nagbabawal sa ganun? Sabi ng, Hindi, meron tayong batas pero hindi direktang ganyan ang sinasabi. kaya pala. Halimbawa, Oo. talaga bang meron siyang hinihain na ganyan? Meron po. Kasi, Opo. Oho. kung titingnan mo, merong Republic Act 9851. Opo. Ang sinasabi, yan ay is about international crimes. Yes. Mga genocide and other high crimes, sabi niya. Opo. Lahat ng mapapatunayan na nagkasala ng krimen na binabanggit sa batas na ito ay uusigin dito sa ating bansa. Ang jurisdiction dito. So hindi mo na kailangan yun. Okay. Sapagkat magkakasala ka rin sa batas na yun eh. Hindi lang tinupad eh. Kaya nga tama naman yung ginawa nila na nagsimula sila sa investigasyon. Hindi ko naman alam kung tatapusin ba yun o hindi. Yun ang problema ng mga komisyon nag-iimbestiga eh. Nag-iimbestiga ka, pagkatapos bigla na lamang iaatras o bigla na lamang mawawala. Hindi naman papaliwanag kung ano nangyari eh. Ayun na nga. Sa kamara ganun din. Oho. Kung minsan magtatanong ka, bakit tayo to? Sir, magtanong na lang po kayo sa taas. Puro ganun eh. Hindi nga, wala ba kayong paliliwanag? Baka naman sa Senado, boss, tama na yung dalawang hearing. Pwede ba yun? Ako ang record ko, ang hiniring ko sa Congress, Oho. Deputy Speaker yun, tinapos ko yun. Kahit na sino pang makialam. Kahit Speaker pa makikialam, hindi ka makikialam. Tatapusin ko yan. Dapat ganun. Para yung tao maniwala, ganito ang pamamaraan. Opo. Taka may Hindi ko rekomendasyon. kinikriticize yung bill na yon. Bakit hindi ko pa nakita yon? Pero sinong mabe-benefit nung batas na yon? Mawalang galang na kanino man. Oo. Nangyari kay PRRD lang yun eh. Ilang daang taon bago maulit yun. Ang importante kailangan mag-ano ka ng batas, yung lahat mabe-benefit, yung mas maraming mabe-benefit. Ang tinutukoy dito yung tungkol sa ginawa kay Pangulong Duterte. Uulitin pa kaya yun? Kung uulitin si Senador Bato, doon lang uulitin. Pero hindi pa naman batas yan eh. 9851, okay na yun eh. Di ba? Oo nga po. Ilang tao ba ang mabe-benefit sa batas? Palagay mo, sige, nagtalo-talo kami. Ginugol namin ng 3 taon na isa batas ito. Ano pangalan? FRRD. PRRD Act. Oh. Opo. Sino ang uusigin pa maliban kay Oo. dating Pangulong Rodrigo Duterte? Meron pa kayong mangyaring kagaya niya, no? Na hindi pagpapaalam sa korte. Wala na siguro. Sino nga sino makikinabang sa batas na yan? Oo. Di ba, hindi ba ang batas national? Opo. Dapat maraming makinabang. Kung isa wala lang. meron pa, tinatanong ko, meron pa ba? Baka wala na eh. Baka naman doon. Wala nang jurisdiction ng ICC. Magyayabang ba yan na mag-i-issue pa ng warrant of arrest? Oo nga. Sabi ko nga sa inyo, meron na tayong Republic Act 9851 Opo. na ang isang tao, ang isang residente natin dito sa ating bansa, Pilipino, Opo. hindi mo naman siya basta-basta mauusig o mapoprosecute o kaya idetine nang hindi mo sinasang-alang-alang yung ating batas Opo. dito sa ating bansa. Yun namang Rome Statute na yan ang kumakatawan sa ICC. Ang kanyang pinakasentro naman ay yung tinatawag na principle ng complementarity. Ibig okay. sabihin, inuuna muna yung karapatan ng isang national o estado na siya muna ang gumawa ng pang-uusig sa nakalabag ng ganitong klaseng krimen bago sila. Lalong-lalo na kung yung local domestic court ay willing and able na gumawa ng bagay na yan. Opo. Wala naman nagsabi na ang ating bansa, yung mga korte natin, mga prosecution service, di ba sila nagsabi, kami po'y walang kahandaan, kami po'y walang kakayahan. Ayaw po namin gumanap ng tungkulin natin na mang-usig po ng krimen na binabanggit po ng batas na ito. Wala naman nagsabi Wala ganun pong ganun siya, no? Ang katotohanan ng bansa natin ay open, bukas, Opo. umiiral, nagpapunction lahat. Bakit mo dinala ron si Pangulong Duterte? Ako, meron din akong resolusyon, 2 eh. Opo. Oh. Siguro sa Lunes kasi Sasabihin niyo pa lang po. Pinanalyze ko pa lang eh. Opo. Kasi yung act na yan, okay lang kung meron pang susunod sa loob ng 100 taon, meron pang uhuliin, yun ang makikinabang dito sa batas Kung sino na man, to. oo. Pero Sino man ako, yan. yung dalawang resolusyon ko, magpinsang buo. Okay. Ang sabi ko dun sa isa, ideklara natin na yung detention at prosecution ni Pangulong Duterte ay illegal. So yun ang title nun. Ideklara natin na yung pagdidetine, pang-uusig ng International Criminal Court sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay illegal and unconstitutional. Yun ang una. At Central resolution nito sa resolution hindi po ito paano kalang batas, oh. Resolution po ito. Opo. Resolution. Yan, opo. Oo. Kasi nga may batas na eh. Ayan, opo. 1951 eh. Bakit pa makikipagtalo pa ako ron? Nandun na yan. So, yun na nga po. Pangalawa, yung pisang buo niyan. Oo. Yung kapinsang buo niya ay sense ng Senado na payagan ng makabalik ng Pangulong Duterte. opo. At inisa-isa ko rin ang mga katwiran kung bakit dapat siyang payagang umuwi na. Oo. Hindi yung house arrest, hindi, pauwiin mo siya dito sa ating bansa. Oho. So pinadideklara ko na,
para lang malaman ng ibig ko sabihin, mapagtalunan. Bakit ko ginawa yun? Sa Lunes, siguradong maipapile yun. Kung ito po maipilot, aktuhan na, anong pwedeng maging akto ng Senado sa isang resolusyong gaya ng ihahain nyo, sir? Kaya gusto kong pag-usapan, kaya gusto Opo. kong pagtulungan ng Senado, na yung sense ng Senado, kung tutulungan nila, kung gusto kong mangyari, sa panig namin, gusto naming madeklara. Opo. Ako, sa panig ko, gusto kong madeklara na illegal, unconstitutional, ang pagkakadakip, pagkakadetine, at paring pang-usig pa Oo. sa dating Pangulong Duterte. Ah. O, di pagtalunan namin, di pakinggan nyo ako. Oo. Resolusyon ko ito eh. O, kahit kanino mang komite, dumapo yun. O, edi, sasabihin ko yung katwiran. Nandun naman eh. Oo. At yung isa, yung kapinsang buo niya, ay yung sense ng Senado na kailangan pabalikin ng Pangulong Duterte sa ating bansa. Ang tanong ko natin siguro dyan, kung paano kaya napatunayan, nagsabi ng resolusyon ng Senado, inaprubahan. Aba, oo nga, no? Di ba Oo, may Senado ito eh. mapaparusahan? Senado ito eh, di ba? Opo, oo. Tsaka na yun, tsaka na natin tingnan. Gusto ko lang i-deklara. okay. O kung Opo. na-deklara, Oho. o di ibig sabihin, illegal halimbawa, constitutional. Oho. O di tsaka natin balikan yung Yung mga nag-implement, Sino bang gumawa nito? Sino bang Ayun. nag-implement nito? Para maayos natin. Oho. Di ba? Kasi yun ang worry ng iba, baka pag natuklasan yun, si Jack may mananagot doon. Kasi meron namang naunang pagdinig dyan. Oho. Wala yatang ending eh. Wala nga po, hindi natapos kasi nag-eleksyon na, Sen. Kaya nga, tapos na yung election. Parang walang gumagalaw eh. Para sa ganun, gusto kong itahi yun. Nasaan ba yung una? Pwede bang idugtong ko na ito, di ba? Opo, opo. Well, ang kung nagkakamali, yung sa ano yun, di ba? Yung sa foreign relations, si Senador Amy Marcos, tinatay. Nagkataon parang ibibigay sa akin ng foreign relations. Ayun, sinasabi Diba? ko. Para magkaalaman na kasi. At bang maaprubahan bilang batas yung PRRD Act. Ngayon, kung ang gusto nyo idugtong natin, yung dalawang resolusyon po ninyo, paano natin i-incorporate dito sa ating pangungusap? Kasi nga dinidiscuss natin, wala naman tayong ginagawang anuman. Kaya mo lang yung panukalang batas lang yun eh. Kaya lang kung tatantyahin mo, sino bang makikinabang sa batas na yan? Di ba? Mukhang isang tao lang po. Sino ba ang pagsisikapan muli ng pamahalaan sa pamamagitan ng mga hensyang pinangyarihan ng pagkakadakip kay Pangulong Duterte? Sino ba ang pagtityagaan pang ganun ang gagawin? Oo nga po naman, ano? So kung wala, sino makikinabang sa batas na yan? Wala din. So 1 in 100 years ka muna lang. Alam mo, in 100 years, meron na namang gano'n. Hindi natin alam kung ano yun. Yung doon pa lang makikinabang. Sa ngayon, alam mo, batas na ngayon. Opo. Oo. Hindi makikinabang lang si Senator Bato. Kasi hindi na pakikinabangan ni dating Pangulong Duterte yun eh. Hindi na nga eh. Nandun na nga eh. So, ipag-alimbawa natin. Naging batas ngayon, pinirmahan. Kanina lang ni Pangulong Marcos sa Limbawa. Halimbawa, Hindi pa natutuyo yung yung tinta. Pinapareso si Bato ngayon. Kinabukasan ngayon. Oo nga, no? Galing ng Hong Kong. O hinuli. Diyan lang makikinabang si Senator Bato. Sino pa? Mukhang wala na nga akong Wala ka maisip. nga. Sino pang pagtityagaan? Aha. Sino pang gagawa ng war on drugs? Sino bang matapang ngayon na lalabanan niya ang droga? Aha. Sapagkat siguro wala nang gagawa sa takot na lahat ng gagawa ng mabuti, gagawin na aayusin para makinabang ang taong bayan. Pagkatapos mong gawin pala ito, ikukulong ka lang. Sino gagawa pa nun? Wala. Pagkatapos ang termino niya, target pala siya. Kaya nga, so sino ngayon ang makikinabang sa batas na yan? Di wala. Hindi ko naman kinikriticize. Kaya lang ang sinasabi ko, kung i-declare lang natin na ang constitution na illegal ang pagkakatakip ng dating Pangulo, baka mayroong makinabang. At lalong maraming makikinabang. Di ba? Yes po, ay nandito po. Hi po, Ma'am BP. Magandang hapon po, Ma'am Duterte! Kasi nagkasakit yung bibisita sana. Kasi po, hindi sanay sa weather. Oo. Malamig tapos biglang mainit. Actually, mainit talaga. Sa amin. Pero malamig para sa amin. Tapos biglang mainitan sila. So nagkasakit yung kasama ngayon. Kasi nagkasipon. So sabi ko, huwag na silang bumisita kasi baka mahawa si Correct. Kaya na lang din, nagpapasalamat kami kasi pumayon dito. Detention dito, magpalit ng visitors last. Kumusta po siya ngayon? Okay lang siya today. Masaya naman siya. Masayahin siya. Naughty yung kanyang medyo naughty yung topic namin ngayon dahil sa Huwag na lang. Sa inyo na lang. Nakausap namin yung mother mo. Sabi niya po, she wants si Mama? yes, Yeah.
Oo, pauwi na siya. Kasabay kami pauwi next week. Darating na din kasi si Angel siya na para bisita. Kaya dapat pauwi. So, pauwi na rin yun. Matagal-tagal na rin siya. Kami, magkasabay kami. July 5, 6. July 6. 6. Ay! 7. BP, alam ba ni Tatay Digong na may event bukas sa Oo, nabanggit ko na. Kanina, nabanggit ko sa kanya na pumunta dito si Senator Amy Marcos, kaso hindi siya, kailangan na niyang umuwi sa Pilipinas. So, hindi siya makakaabot sa rally bukas. Tapos, nandito si Senator Robin Padilla, kakarating lang niya para sa rally bukas. Saka si Attorney Jimmy Bondoc, dumating din para sa rally bukas. So, tatlo kami bukas sa Free Duterte namin. Ito sa gate. Tapos, magit ko rin sa kanya na marami iba't ibang lugar sa Pilipinas. Meron din rally. Simultaneous na nasa Cebu at sa Davao. So yung request ni Senator Amy Marcos na makapasok na sa hindi na Wala kahit si Senator Robin Padilla na every time pumupunta siya dito, nagpapaalam siya kung pwede siya pumasok. Hindi pa pinapayagan ang mga non-family members sa ngayon na bumisita. Pero nabanggit naman ni Pangulong Duterte, bigyan lang daw ng time ang ICC at baka magbago na yung patakaran nila sa mga susunod na buwan. So, kailangan niya yun sa time na ito, talagang direct family na talaga. Yes, ma'am. Opo. Family members. Pwede po bisita. Pero kahit naman bata, ina-allow pa rin nila. Basta family. Ma'am, may question po. Kasi today po, meron pong sinabi si Senator Marcoleta na magpa-file daw po siya ng 2 resolution to declare the detention prosecution of PRRD by the ICC is illegal and unconstitutional at payagan ng pauwiin si PRRD not house arrest. Well, yes, tama din yun, no? Totoo yan. Yan naman ang sinasabi natin dati. Unang-una, hindi nasunod yung batas na dapat dalhin yung akusado sa local courts bago siya turn over sa ICC. At sa ating din batas na hindi na tayo member at the time na binigay yung diffusion order, ay dapat talaga dinala yung diffusion order sa local courts o Philippine courts. Doon pa lang, unang-una mali na yun. No? So, minsan nga naisip ko, how can you right a wrong with a wrong? Diba? So, pangalawa, jurisdiction, connection na natin yon. Kung makikita ninyo, may filings tayong lahat doon sa ICC website na sinabit ng lawyer, ng Pangulong Duterte, na kung yung jurisdiction talaga o yung panahon kung kailan nagsimula o nag-open ng investigation ICC. And out of time talaga siya kung makikita mo sa timelines noon. So, tama si Senator Marcoleta. Yun talaga yung tawag kasi, wala kasing rendition laws sa atin, no, sa Pilipinas, pero rendition ang tawag, extraordinary rendition ang tawag ng ginawa kay Pangulong Duterte. At yun ay labag talaga sa batas, labag sa Constitution dahil it is an affront to our sovereignty as a nation na napapasok doon na dayuhan tapos kukunin yung citizen, Filipino citizen sa loob ng Pilipinas at dalhin sa ibang bansa.
In connection to that, ma'am, kasi may sinabi po si ES Bersamin na once daw po na maglabas ng arrest ang ICC kay Senator Bato is gagawin daw din po nila kung ano yung ginawa nila kay PRRD. Oo, kasi nakita nyo naman sa administration ngayon, wala na silang sense of decency, accountability, at lahat na. So, dapat kay Senator Bato, ngayon pa lang, dahil may threats na ganyan against his person, dapat pa lang, ngayon pa lang, ay nagpapagsaw na siya ng ICC lawyers kung ano yung options. BP Sara, aware ka ba yung ginawa ni, sino yun? Si Warden Bello ba yun? O pumunta dito tapos ganyan ng stand ni Tatay Digong. Hindi ako aware sa mga pangyayari. Hindi ako aware. Anong nangyari? Sorry. Kasi nag-picture siya dyan, tapos ginanyan yung stand ni Tatay Digong. Dito talaga sa dito. Pumunta sila dito, Talaga, ma'am. si Warden Bello. Ang pangalan niya, Warden Bello. NPA siya naman. Huwag natin tularan, no? Mas marami tayo. Ganun na mag-uugali. Mas binubunin natin na ganun tuloy. Dahil nanonood din yung mga anak natin at mga ato natin sa atin. Hindi lahat ng Pilipino, tulad niya, Walden, di ba? No? Tulad ni Walden, walang. So, may tawag ng pagkatasan. Mas maganda pakinggan sa Bisaya. Direct to the point. I have a question, ma'am, from European Media. What is the position of interim release with the options of via embassy and other country? So, ang lawyer natin, ma'am, nag-file na siya ng petition for interim release. At meron lang mga submissions na nire-require ang mga court sa iba't ibang parties. So, hanggang ngayon, nagpo-comply pa lahat na sa mga submissions. Siguro mas naka-explain ang lawyer pag-represent pa kung ano yung nagawa pa nila sa filing nila sa interim. Thank you very much, madam. Questions? How are you like it's not easy to change styles? She looks demure. She looks fresh. Maganda pa rin. Well, okay naman ako. Nabanggit ko noon nung nandun ako sa Australia. Nakargado ako ng vitamins. So, dati hindi ako naniniwala talaga sa vitamins. Pero ngayon, dahil sa paniwala ko na ngayon na makakatulong siya sa pagod, sa katingin. So, kargado talaga ako ng vitamins ngayon. At so far, hindi naman ako nagkakasakit. At natuto na rin ako mag-switch ng time zone. Anuhin lang yung tulog, ayusin lang kaagad. Yung tulog, kumbaga i-baby ba, kabayaan yung jet lag. So, kailangan mo talaga, may conscious effort ka na balita rin talaga yung oras ng tulog. Yun nga, naisip ko din, medyo busy din yung pag-uwi ko sa Pilipinas kasi didiretso ako sa Marinduque dahil merong bubuksan doon na 120 days na feeding program. Yung Office of the Vice President, yung Pansarap Project natin ay magbubukas doon sa island dahil na marami sa mga kabataan at mga estudyante sa mga island provinces ay malnourished talaga. So, meron kami bubuksan doon. At ang susunod ay meron kami mga events sa Davao. Pero natuto na rin talaga ako, sir, kahit noon pa man, nung mayor ako. Nung first term ko as mayor, medyo mahirap dahil neophyte ako at wala din ako masyadong experience pa sa gobyerno, sa trabaho ko. Pero nung 2016 naman galing ko, medyo matured na ako. Tuto na rin.
Ma'am, can I have a question again? Ma'am, we switched to another topic if you don't mind. I'm a struggling student when I was young, and when I saw your project about libreng sakay, we are so happy to see that, and a lot of people are like students around the world. I really appreciate that, and also some people are interested to how can they send help that they can expand your libreng sakay program. Saan po sila pwedeng, para maiwasan po natin yung kung sino-sinong magkukuha ng kanilang mga tulong. Saan po proper ipapadala ang kanilang mga tulong? Well, sa ngayon, ma'am, ang process kasi sa gobyerno kapag tumatanggap ka ng donation is meron dito donation, tapos ipipingan yun ng both parties, tapos papasok ko yun sa records ng office. Sa ngayon, ang ginagawa ng karamihan ay dumidiretso sila, per our advice as well, dumidiretso sila sa mga beneficiaries. But so far, ma'am, yung ating libreng sakay, may budget naman yun. Meron na siya nakaset aside na budget at tutuloy yun, yung libreng sakay. At masaya ako na naririnig galing sa iyo na nakaka-benefit talaga siya sa mga working students at sa mga estudyante, dahil yun din talaga yung gusto natin, yung maka-save sila ng pera para sa ibang pangangailangan nila tulad ng pagbayad ng kuryente o pagbili ng pagkain o pagkaon nila. Yes, ma'am. Sila kapag pumasok. So, maliit lang yun para sa iba. That is something, ma'am. Napakalaki yun sa mga tao. Kulang talaga yung kanilang ano. Because I know, ma'am, how hard to study in college. Yes. And that way din, ma'am, napapanigurado natin na kasi makasave sila ng pera, likely makakatapos din sila ng pag-aaral, din makakatapos nila yung college. Maraming salamat po, ma'am, sa tulong ng libreng sakay ng Office of the Vice President. Thank you po. At nagpapasalamat din kami, ma'am, dahil yung mga buses na yan ay hindi naman yan sa amin, pinahiram yan noong kampanya para merong masakyan yung paraphernalia, yung mga posters, mga tarpaulin, yung mga t-shirts, at yung mga supporters. Tapos, pinahiram nila patuloy din sa Office of the Vice President. Kaya yung naisip namin ay gawin na lang siyang libreng sakay kasi wala naman kami pangangailangan sa Office of the Vice President ng bus. We heard, ma'am, if that is true, for confirmation that you are willing to expand more buses in different locations in the Philippines. Is that true? Meron kaming binili, ma'am, sa Office of the Vice President na talaga yun, ang bus. Binili namin and then nilagay na rin namin sa mga routes na identified sa akin. Maraming salamat po, ma'am. God bless you po. Okay lang si PRD. Nakaano siya, nagtutulog siya. Ngayon, tanong lang siya kung bakit hindi dumating yung apo niya. Kasi yung supposedly dapat ako. Kasi maganda yan, nakagit ko sa kanya na isa na dating weather. Sanay sila sa Pilipinas na weather. So, nagpupo at sipon yung mga bata. At yun yung topic ngayon. Sabi ko nga kanina, medyo naughty siya, so hindi siya for public consumption. At yun lang naman. Tapos yung nabanggit niya yung mga girlfriend niya. Kumusta naman po yung kalusugan niyo? Okay naman siya kanina. Ano lang yung messy lang yung kanyang sabi ko sa kanya, pag-shave siya, kasi yung kanyang hair tsaka bigote. Tapos hindi siya maka-decide kung mag-go all white daw siya or magpatina pa rin siya. Hindi daw siya maka-decide. Minsan daw pag umaga, nakatingin siya sa salamin, minsan daw gusto niya puti na lang lahat.
Tapos meron naman daw mga araw na gusto niyang magpatina. So, wala siyang desisyon sa kulay ng buhok niya. Pero noong Tuesday, nag-request na siya ng haircut at na-submit na rin namin sa detention unit yung request na for haircut. Wow. At saka yung tungkol sa Last question. sa kumpanya. Yung- Kasi ikaw last time yung nag-ano, di ba? Yes, ma'am. Oo. Last time ako yung nagkupit. Kaming dalawa yung nagkupit ng kuko niya. Tulungan kami sa kuko niya. Nag-request na rin kami noon kanyang manicure at pedicure. Hindi ko lang siya natanong kung nagawa na ba. Pero yung kuko niya kasi, short na talaga yung Tuesday. Okay. Nice na. In 2 days time, parang the spokesperson to this president is really gaining attention and positive feedback. Parang nakikita naman ako they're able to compare doon sa other speakers yung performance ng speaker yung ano yung feedback nila sa performance. Walang papasalamat ako kay Attorney Ruth Castello, no? Dahil sa panahon ngayon, madami talagang ayaw tumulong. Dahil Atay Duterte sila, at pangalawa, dahil yung iba nakatakot na daw sila ay abulin ng administrasyon. Nagpapasalamat kami kay Attorney Ruth Castello dahil meron siyang interest sa office ng President. At yung desisyon na kumuha ng spokesperson for the Office of the Vice President ay galing din sa mga kasamahan namin sa opisina. Dahil iba kasi yung tao na Vice President, iba din yung opisina na Office of the Vice President. So, dapat merong tigapagsalita doon sa mga ginagawa nila doon sa loob ng Office of the Vice President. Guys, may masama ang bayan na makawin tayo ng Paano ito ba sa siguro let's take it one day at a time. So ngayon, ang inaantay natin ay sana mag-isip ang kaso based on the findings sa jurisdiction. At in the meantime, mabigyan din siya ng interim release habang nagtatalo yung mga abogado at prosecutor dyan sa loob ng korte. Mabigyan siya ng interim release dahil sa isang niya. At dahil sa kanyang kalusugan. So, hindi ko talaga siya mabigyan ng definitive timeline. Hindi ko lang alam kung kaya masagot ng abogado kung merong definitive timeline at kung gaano taas yung chances na makauwi si dating Pangulong Duterte sa Davao City. So, sinabihan ko na rin si Attorney Kaufman na kung pwede, he makes himself available sa Philippine media para masagot yung mga tanong ng mga kababayan natin at mga supporters ng dating Pangulong. Kaliban sa ability ni Jardy Ma'am, hindi ko siya natanong ngayon kung ano yung mensahe niya sa taong bayan. But may nag-discuss kami kanina mahaba kasi 1 hour and 30 minutes. Tapos bawal kasi magdala ng Notes. bawal based on memory loss lahat. Well, yun. Try ko i-remember wala kami nakausapan yun. Ano niya, parang message siya about life. Oh, that's interesting. Very philosophical. Yes. mas kasi galing kasi ng Philippines, sinatawag na specialized. Yes, oo. Napakahalaga, no? July is National Disaster Relief Month. Napakahalaga na yung mga tao, alam nila kung ano yung mga posibleng kalamidad na sa lugar nila. Tulad ng
mga earthquake o pagsahod ng bulkan. At syempre bagyo, mayroong mga areas na mas madalas ang bagyo sa atin doon sa Pilipinas. Yung mga pagbaha dahil sa pag-overflow ng kanilang mga drainage at kanilang mga sapa. So, may sapa. Ilog. So, yun, dapat kailangan lahat ng bahay, alam nila kung ano yung mga posibleng kalamidad na kakaharapin nila. Tapos, nakahanda din yun kung ano yung gagawin nila dapat pag dumating na yun sa mga emergency yung kalamidad. Tapos, kailangan din na napapag-usapan ng mga lahat ng nasa loob ng bahay kung ano ba yung kanya-kanyang ano yung kanya-kanyang gagawin. At mahalaga din na nagmanda yung kanilang emergency kit o yung go bag na tinatawag para pag nandyan na yung emergency, hilain na lang nila yung go bag at secure sila for about 3 to 5 days gamit yung go bag nila. At yung Office of the Vice President, nandyan pa rin yung Disaster Operations Center namin. Ito yung in-institutionalize namin sa loob ng OVP. Isa na talaga siyang center kung saan meron talagang mga tao na nakatutok sa mga emergencies and calamities na nakadevolve din yung iba doon sa mga satellite offices namin sa iba't ibang probinsya para mas mabilis yung galaw nila. Yun nga lang, limited kami sa budget namin, sa pamimigay namin ng disaster kits at tulong. Kaya yung mga iba, meron tayong mga kababayan na gusto tumulong din. Sinasabihan namin sila na kung pwede, idiretso na lang nila doon sa local government unit at sa local disaster council kung saan sila gustong tumulong. So, disaster prone talaga ang Pilipinas. Kaya dapat din talaga malaki yung budget natin sa disaster risk reduction and mitigation, preparedness, and response. Bibi. Alam niyo ma'am kasi the other Well, I don't know. Kasi Nasahi ka lang pa, no? Hi, attorney. VP, totoo ba yung sabi nila na ngayon sa Philippines yung deposit mo na mayroon ng 20% tax? Totoo ba yun? Bill pa ba siya? Batas na. Is that yeah? Ano po, attorney? So, kung ano niyo po, Ano yun siya? Yung capital o yung interest lang ang pagkukunan ng interest lang po? 20%. Okay, imagine. so wala ka ng interest balik? Wala na. Basta sa lahat. Ma'am, last question, ma'am, from Europe Pinoy, if it's okay. Last question from Europe Pinoy, but if it's up to you to answer the question with respect, if it's okay. I don't know if you have seen the presented document for September for the defense. If so, is it possible to share what is your opinion on the presented documents, the position of our defense to the court? Confirmation charges sa September. Wala po akong anumang access sa documents I thought so. lawyers. As sinabi ko po kanina, sinabihan po namin si Attorney Comedy to make himself available sa Philippine media. In fact, not just sa Philippine media, sa lahat ng media outlets interested na magtanong tungkol sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Thank you very much, madam. Yes, opo. Unang-una, iniimbitahan ko lahat ng ating mga kababayan dito sa Hague at sa mga karating lugar ng Hague sa the Netherlands na meron po tayong pagtitipon-tipon bukas. Ito po yung Free Duterte Now rally natin kung saan ipresenta natin ulit ito pala, naalala ko na. Naalala ko na kami sila. I love this one. Binanggit ko yung rally. Tapos sabi niya, madami pa pumupunta.
sabi ko, kahit walang pumunta, ay magra-rally pa rin kami. Kahit walang makikinig sa amin, magsasalita pa rin kami. Wala kaming pakialam kung may tao or walang tao na darating, magsasalita pa rin kami sa ginawa ng BBM administration at ng ICC at kung ano yung ginagawa sa kaso niya at sa kanya. At ang sabi niya, well, that is hindi thoughtful ang term na ginamit niya kanina eh. Pero ang message is, well, that is thoughtful. Yun yung, pero hindi thoughtful ang ginamit niya na term. Kalimutan ko lang. So yun yun. Next week, VP, may bisita pa rin kayo? Next week? Opo, meron ako. Monday, Tuesday, Wednesday. Monday, Tuesday ako eh. Then Wednesday si Manila. Ma'am, may nagpapatanong po dito. Ano daw po ang reaksyon nyo na naging third nominee po ng Tingog Party List, yung asawa po ni Romualdez. At tatlo na po sila sa Congress. Anak niya, asawa, tapos si Romualdez. Well, that is a question best answered by other party lists, no? Dahil sila yung merong interest sa ganyan, dahil sila yung merong mga nominees, 1, 2, 3 nominees, no? So, merong iba dyan ng mga party lists na maybe inalaw or hindi inalaw ang kanilang mga nominees, kaya sila yung mas karapat dapat na mag-question about sa pag-appoint ng isang member ng party list to the seat. Thank you, ma'am. Ma'am, how do you assess PRD? Few days bago alis na naman kayo, how do you assess it? Masaya. Okay naman siya. Paniwala ko kung pwede lang siya umaten bukas. Atin yung bukas. Okay lang siya. Ma'am, nakakakain na siya? Hindi ko siya tinanong pero tinanong ko yung guard na kasama ko kanina na nag-escort sa atin sa labas. Tinanong ko siya kung actually yan na lang yung tanong ko sa kanila lagi eh. Pag lumalabas ako, pwede bang magdala ng pagkain para sa kanya kasi alam ko sigurado ako, hindi lang niya binabanggit, namimiss talaga yung kanang bunggus ba? Inununan. Bunggus, Bulad. At nagsabi na naman ulit na hindi daw pwede. Pero sige lang, tulad ng paggagawa ng rally kahit walang tao, hindi rin ako makapagod na True. makiusap kung pwede ba magdala ng pagkain. True yan, ma'am. Kami. Baka dumating ang isang araw na magsabi na sila na, sige, magdala na ng pagkain. Ma'am nga, kung pwede, ma'am, kami dito na kami titira, ma'am. Salamat sa salamat sa tulong ninyo, sa dasal ninyo, sa suporta ninyo. Meron dito mga hindi tiga Netherlands, hindi tiga Hague, pero pumunta kayo dito. Yes. Gumastos kayo ng pera para magpakita ng suporta kay dating Pangulo Duterte. Sabi ko nga, at yun din ang sabi ni Senator Amy, di ba, pareho kami nang sinasabi, hindi ito about the person eh. This is not about President Rodrigo Roa Duterte. This is about a Filipino that was illegally taken from his country and brought to another country to be for detention, to be in prison. One last question lang. Nagtanong niyo ba kay Atty. Coleta lang sa pagkumain yung picture? Still remember yung... Oo. Nagsabi siya bawal daw sa mga lawyers na mag-release o kumuha man lang ng picture ng kanilang clients at pag ginawa niya daw yun ay baka tagalin siya as lawyer. Ma'am Sarah, this is a question as a fellow human being. Where do you get your strength to keep going every single day with all these issues and all these problems? What keeps you going as a person? That is one matter as well that we discussed earlier with PRD. But not about the strength to go on. It was about life and death. And then I told him, because he was giving somehow last
Somehow giving last wishes about what to do with his motorcycles, those kinds of things. And then I told him, and about the cremation again. So I told him that it is not a problem with me because life and death is a matter of fact with me. Like say for example, nandiyan ka sa loob ng kulungan, that's a fact. So hindi ka na dapat, alam mo yun, do not wallow in pity, do not go on self-pity and depression and sadness. It's a matter of fact that I am here. So what am I gonna do here when I am inside? Maybe write a book, maybe exercise every day so that we get the figure that we want. Wow! Gagyan po ka, ma. Inspirational. Diba? And then siguro maybe if it's allowed, then get another degree, another master's degree. I think it's possible, ma'am. Life and death is a matter of fact to me. So if I'm tired, I need to rest. If I'm hungry, I need to eat. It's like that with me. So yes. So I don't look at it as challenges or problems. I look at it as a way to create solutions. It's inspirational, ma'am. Oo. Yes, ma'am. Na lighter note, ma'am. Yes. Nasak ba kayo na narinig niyo yung bangag-bangag sa ilalim ng tulay kahapon? Ikaw ba yun? Yes! Dumungaw si mama. Para bang nalaginip kayo? Natotoo ba yun? Grabe yung mga mga lokal na nakaupo dun sa likod namin. May cafe dun sa unahan. Nakatingin talaga sila sa akin. Kasi nakita ko, hi, from the Philippines. Maganyan kayo doon. Tapos sabi ko, may Pilipino. Tapos dumungo yung mga boat kasi nagbabay-babay. Hi, we're from Philippines! Ayun. Sa huling statement ni BBM na open na po ang palasyo para sa inyo at baka gusto niyo pang italiwanag na kung gusto niyo kumani pa sumama sa kabineto niya. Kasama na siya. Okay lang po. Salamat po. Ikaw lang daw yung formula para bumaba ang bigas. Meron na daw formula, welcome daw. Oh, hindi naman ako anong promise mo. Crazy. Hindi ako promise nung 20 na bigas. Atod karon wa pa gyud natupad. Okay. Do we have first timers?